Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. ノエさん、よろしくお願いします。Kayo po ang mag-recite sa last po natin na vocabulary for today. よろしくお願いしよろしくおます。願いします。はい。Ang una po natin na vocabulary ay 手数料がかかる。もう一度いいですか？手数料。もう一よく見てください。ごめんなさい。手数料。さし、す、そう。S po ang ano niya, sound niya po. Ano po? 手数料。もう一度。で、手数、すですね。SU po. はい。手数料がかかる。Ewan ko po, yung pandinig ko po ba yung may problema po? Naririnig ko po siya, para pong nagiging TSU po yung sounds niyo po. Sa su. Sabi niyo po, sa shi su. Sabi niyo po, sushi. So, suじゃないよ。そう。SU po. です。はい。Sabi niyo po, です。Marites, です。そう。lagyan niyo po ng U. です。そう。手数料。手数料がかかる。Very good. Ang galing. はい。そうなんですよ。はい。手数料がかかる。Ano po ang 手数料? Handling fee po ba yan, ate? Handling fee or charge po. In short po. Charge. Hay. Kaya, magiging? Magkakaroon ng charge. Hay. Nawala yung nang po. Hay, so des. 手数料がかかる。magkakaroon ng charge. Arigatou gozaimasu. Hay. Yung ga is nang po dito. Ano po? Hay, hindi po siya na ilagay. Aayusin po natin. Hay. Sige desu ne. Atena. Atena. Ano po ang Atena? Ano po yung pinapadalhan? Hindi, nagpadala. Ay, mali. Tama na po. Pinapadalahan? Pero ano po siya? Pinapadalhan. Ha? Ano po itong kanji na ito? Sorry po. Name po. So des. Kaya, name ng Ng addressee. yung papadalahan po. Ano po? Name po niya. Hay, Apo. ate saki desu ne. Hay. So, ano po siya? Nabanggit ko na po. So, ipakita na po natin. Ang ate na po na tinatawag ay Pangalan ng padadalhan. so that's pangalan ng padadalhan. For example, ako po, magsisend po ako ng book kay Rainbow Star Sun. Bank transfer na po si Rainbow Star Sun ng bayad niya po sa book po. Ano po? So, i-order ko po para ipadala po kay Rainbow Star Sun. So, pag sinabi ko po, ano ang atena ko sa kanya? Yun po yung name niya. For example, Rainbow Star. Rainbow yung ano niya, yung apelido niya, Star yung name, given name niya. Hay, full name po yung atena po. Ano po? Hay. Kasi, ito po narinig ko lang po. Ano po, may nagsabi po na, pag sinabi pong atena, full info na po ng papadalahan. Hindi po. Ang atena po is from the word atena. Tama na yung kanji. Hay. Ito pong ate. Ito po ang ate saki. Yung papadalhan. Ano po? Hay. So, pag tinanggal po yung saki at pinalitan po ng na, magiging atena. So, ibig pong sabihin, yung pangalan ng padadalhan. Hindi po yung full information ng padadalhan. Hay.
So, kung may nagturo po nun, wrong information po yun. Wrong knowledge po yun. Hay. Nung una po, nabigla din po ako. Sabi ko, ako ba yung mali? Sinearch ko pa. Hindi naman po. Tama naman po. Hay. Atena means pangalan ng dadalhan. Opo. Hay, tatsugi desu ne. Sashidashi ninmei. Ninmei. So desu. Hay. Sashidashi nin mei. Hay. Angkat niya po dito. Dito. Sashidashi nin mei. Hay. So, kung meron po tayong Atena, ano naman po ang sashidashi nin mei? May kinalaman ulit po siya sa Pangalan po. so des. Dito na ang basa sa kanya, dito naging mei, pero parehas po silang kanji at parehas po silang meaning. So, ano po ang sashidashi nin? Pangalan ng nagpadala. Nang nagpadala. Or magpapadala. So, des. Kaya, Ang pangalan ng magpapadala. hay, o kaya tulad po na nabanggit niya po, nang nagpadala. Pwede po siyang past tense din po. Ang importante po, kung sino po yung nagpadala, yun po yung pangalan pong mapunta doon. Hay, natsagi desu ne. Tegami o sukutatsu de dasu. Hay, tegami o sokutatsu de dasu. Hay, ano po ang sokutatsu? Express po. So, this express delivery po siya. Ano po? Hay, soku is speed. Speed. Opo. Hayay, madali. Tatsu is hay, tatsu no tatsu desu ne. Pag-deliver. Kaya express delivery po siya. Or pwede po express lang. Hay, so pag sinabi pong tegami o sokutatsu de dasu, ano pong meaning niya? Magpadala ng express na letter. Magpadala ng express na. So desu ne. Hay, so magiging Ipadala ang sulat na gamit ang express. hay, so desu. Kasi yung sokutatsu po, ito po ay isang system sa post office. Ano po? Sokutatsu means express po siya. Isa po siyang system. Hay, so gagamitin po yung system na express para ipadala yung tegami. So it means po, mabilis pong dumating yung sulat nyo. For example po, usually po dito sa Japan hanggang 5 p.m. kapag pag ipinadala nyo po yung yung tegami nyo, tapos sokutatsu po, kinabukasan po darating na po yun sa sa paroroonan po. Hay. Depende na lang po kung Hokkaido or Okinawa, lalo na po sa Okinawa, medyo matatagal na po. Hokkaido po, mabilis pa pong makarating kasi meron po ang Hokkaidong subway. Kumbaga subway rail. So hindi po kailangan mag-eroplano. Hay. Yung Hokkaido, yung Okinawa po talaga kailangan po eroplano. Hay. Matagal pala din, te. So nandesyo. Hay, kung for your info lang po, yung mga libro, minsan po may mga, Jump, kilala po yun na comic, kumbaga pang batang lalaki po na comics po, Jump, kilala po yun dito sa Japan, buong Japan po, Hay, if I'm not wrong po, 1 or 2 days late pong nagre-release sa Okinawa, kasi nga po malayo po sila. Hay, so, advance po ang main ng Japan na mag-release ng new version ng libro na Jump. Or what kind of libro po. Mas nalilate po ang Okinawa talaga kasi malayo po sila. Hay. At saka kung mapapansin nyo po, kapag magpapadeliver po kayo, may nakasulat po doon asterisk. Yung halimbawa, nakasulat po yung mga presyo po ng ng pagpapadala. Hay. Naka-asterisk po doon ang Okinawa. Okinawa lang, iba ang presyo. Hay. Ganun po kamahal at matagal po talaga pong mag-send sa Okinawa. Hay. Pero maganda pong Okinawa po nag-company tour po kami doon. Hay, parang Pilipinas din po. Pero Pilipinas na malinis. Tapos maayos po yung sistema. Doon, mainit po ba? Mas mainit po siya kesa po dito po sa main po ng Japan po talaga.
Hay, pero mas gusto ko po yung init niya kaysa po dito sa Japan. Parang init din po ng Pilipinas na Philippines. Okay. medyo may pagka-presko rin po. Hindi po dito sa, tulad po dito sa Japan, parang mushiatsu, parang may humid po sa Maalinsangan. So. Hay. At maganda po ang dagat talaga. Hay. Kasi actually, ang Okinawa, sinakop lang po siya po ng Japan. Isa po siyang country noon. So, nandisyo. Grabe ng history. Dito sa atin po, hindi lang po Japanese ang ating matututunan, kundi history. Ngayon ko nalaman yan, ate. Hay, pero maganda po kasi di ba po, hindi po boring po sa class natin kasi marami talaga tayong matututunan. Mas maganda po yung ganyan po para mas pumasok po sa brain po natin yung mga word po na pinag-aaralan natin. Hay. Tatsugi desu. Kodzu. Ayan na naman tayo. Tama. Kodzu. So desu, kozutsumi desu ne. Hay, ano po ang kozutsumi? Parcel po. So desu, parcel. Kumbaga ito po yung ipapadala nyo na hindi naman kalakihan, pero kumbaga pwede rin po siya package, pero hindi po kalakihan kung package po. Ano po? Hay. Okay. At meron din po tayong, ito po ang last po natin na vocabulary for today. Soryo ga kakaru. Soryo ga kakaru. Ano po ang soryo? Shipping charges po. So desu. Shipping charges, shipping fee, delivery fee, sending fee, lahat po soryo ga kakaru po siya. Ano po? Hay. Ang kakaru ay magkakaroon ng charge Magkakaroon ng charge sa pagpadala. So desu. Magkakaroon ng charge sa pagpadala. Hay, soryo ga kakaru. So, ingat po tayo. Ang tesuryo is charge lang po siya. Charge po, for example, pag money transfer po natin sa bangko, ito pong tesuryo po ang gagamitin natin. Hay, kahit transfer po siya, hindi po siya magiging soryo. Ang soryo po, yung mga bagay na ipapadala po natin. Pagpadala po. Hindi po pagpadala na money sa online po. Hay, yung mga bagay po na darating po sa atin on hands, soryo po ang tawag po doon. Pagpadala po. Sending fee na po yun. Hay, or shipping fee. Yun po yung pagkakaiba po nila. Hay. So, hanggang dito na lang po ang ating vocabulary. Meron po tayo pong katanungan, Noe-san? Wala po, ate. Thank you po. Kachirakoso arigatou gozaimasu. Yes. Sa baba po, meron po tayo pong katanungan. Yung from K-Mac lang ate, hindi naman siya katanungan. Pero sabi niya, topic nung nakaraan yan ate dyan. Sashi, dashinin at ketorinin. So desu ne, sashidashinin to uketorinin. Uketorinin kung sino po yung magtatanggap. Sashidashinin kung sino po yung mag-send. So desu. Sugoi magkasang. Naalala niyo po. Hay. Ibig po sabihin talagang pumapasok po sa brain natin yung pinag-aaralan natin na ibig sabihin po na maganda ang resulta. Yukatta, watashi mo anshin desu. Hay. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.